Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 16, second half. Okay? Ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, pwedeng maiwasan at iba pa. Cancer, announcement, pwedeng magkakaroon ng mga announcement situation, ikaw ang magbibigay ng announcement or may marireceive ka, no? May mga bell ba kayo? And syempre is may tao na hihingi ng tulong, assistance, or guidance. Pwedeng ikaw ito or siya ito sa'yo. Pwedeng na doon sa point na at mag-ingat kayo pagdating sa hand. Hindi ko alam why ikaw or someone who's connected sa'yo. Pwedeng may mga maipit, matusok, mahiwa, wag naman sanang maputo, madisgrasya, kung ano man yan, yan, ingat, mamanhid, makuryente, pwede rin, ba't pa pumasok sa akin yung kuryente? Hindi ko alam why. Or kung ano man yan, basta ingat kayo when it comes to a hand. Nagkakaroon ng mga flesh or close when it comes sa kaibigan. Pwede rin kasi ito, yung kapatid, anak, magulang, karelasyon, pwedeng na sa may mga pasasalamat or papuri na sitwasyon. And may tao dito na too much concern when it comes to sex matter. Maybe ikaw ito or someone's connected sa'yo, kung pwedeng nahando yung kaibigan mo o kakilala mo na nahando yung kanyang pag-iilusyon pagdating sa'yo dito, or may kung sa relasyon ito is panggagamit. Talagang, ibig sabihin, hindi kanya mahal. O kaya naman nahando sa point na may mga third-party relationship sa iba. And someone's new is entering into your life. May bago ka mga makikilala, bagong papasok sa buhay mo. Baka ito yung your friend or pwedeng ito yung tao na si Rapid. Kaya mag-ingat kayo, huwag pabigla-bigla, okay? May mga may mga unexpected a blow of emotion or mga unexpected something happen in life. Pwede mga pain, storm, disappointment, intense, lungkot, pwedeng depression, separation, kung ano man yan, pagkalito, hindi pagkakaunawaan, pwedeng nahando sa point. And victory in some Edibor, congratulations, maybe you are related to Aries din, kasi pag nakita ko yung ganyan, parang Aries siya, di ba? Yung sungay ni yan. Or may mga victory sa ibang aspeto ng buhay mo, congrats. And increase in material wealth or spiritual growth. Sa iba sa inyo, this is a spiritual growth, no? Sa iba sa inyo, kasi nandito siya. Ibig sabihin, dito yung mga flowers. Sa iba naman sa inyo, when it comes to a wealth, ibig sabihin, is, pwede kasi na may mga finishing situation. Kaya magkakaroon ng increasing when it comes to material wealth. Diba, nakabayad ka na ng utang, nakabayad ka na ng ganito, mga ganon. Pwede na, o kaya naman is baka may mga trabaho ka in the past month and this time, mag-i-increase yun, no, sa iba sa inyo. Baka may mga, o kaya iba dito, may mga papasukan na kayo ng bagong trabaho, or you have an idea to pursue na pwedeng iyon na ika-increase ng iyong material. Pwedeng nahandon sa point na iyon. May alaga ba kayong isda? And good news, congratulations, may good news, ibig sabihin, pwedeng itong tao na to, makakareceive ka ng good news sa kanya, or pwede rin ito is yung mga announcement and good news situation, or pwedeng yung mga, any good news, maliit man o malaki, good news, yan, pwedeng may taong papadala sa iyo si universe, or si Lord, para ibigay yung good news na to, diba? Kung ano man yan, may mga good news situation, mag-ingat din kayo sa tenga, hand and tenga na yung sinabi ko ha. Yan, baka may mga pumasok sa tenga, o kaya medyo mabingi kayo, o kaya is kung may hikaw kayo, mamaga,
ganyan, o may mga kumagat na mga insekto, huwag naman sana mapasukan ng mga insekto yung tenga, nakakatakot yun, di ba? O kaya naman medyo linis-linis din pag may tayo. So, like, ikaw someone who's connected sa'yo, sa atin mukhang gago eh, no? Yan, kung ano man yan, basta mag-ingat kayo sa tenga, ha? Yan. Ay, naku, may doble kara. Two faces friend. Pwedeng ikaw ito, pwede rin na yung taong makikilala mo na bago mag-enter sa buhay mo, kung love life ito ay mag-ingat ka. You need to hear. Maiki. Kung kailangan magtanong-tanong ka, para hindi ka maloko, magtanong ka. Or mag-trust ka sa intuition mo. Sa iba naman sa inyo, meron kang kaibigan o kakilala na doble kara. Ibig sabihin, peki ito, no? Yan, double faces siya. Nako, kumbaga pinaparinig niya lang sa iyo yung magaganda na ikakatuwa ng tenga mo, pero pag nakatalikod ka na, alam mo ba yan si Cancer? Nako po! Si Cancer, masama talaga ugali niyan. Si Cancer, ganito talaga yan. Diba? Ingat na lang kayo. Or sana hindi ikaw yan, ha? Diyos mayo, Marimar. Okay, okay, may taong matigas ang ulo at hindi siya willing to change. Ikaw ito or someone is connected sa'yo. Pwede na doon sa point na may tao na nagbibigay sa'yo ng advice, opinion, or any situation na hindi ka nakikinig, matigas ang ulo mo, mapasok sa tenga, lalabas sa kabilang tenga, pwedeng na doon sa point na yon, or may mga sitwasyon na hindi mo kayang mabago o hindi ka pa nakapagpapabago o hindi mo mabago-bago pala. Di ba, mali-mali pa, engot talaga si ate. Yon. Or maybe there is someone who's connected sa iyo na kahit na anong sabihin mo sa kanya is hindi siya magbabago. Hindi siya makikinig. Kumbaga sarili niya lang pinakikinggan niya at sarili niya lang iniisip niya. Pwedeng na doon sa point na yon. No, sana hindi kayo iyan. Energy? Anak, ba't ka kasi naandyan? Yun, teka lang. Nagkikinsot na kanyang puwet. Yung pala, nagpupalo. Energy, may Cancer. Ingat din kayo, no? Kasi pwedeng may mga pumasok sa inyo na kakaibiganin ka, pero hindi naman siya totoong tao, ganyan. Ingat na lang kayo. O kaya, kasi also this a good news, sabihin, if there's a good news, may bad news, kasi andito siya. Oh. Okay, when it comes sa yung energy. Okay, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo dito, nagkakaroon ka ng mga pagpaplano. Nagkakaroon ka lang ng pagpaplano, pero hindi mo siya nagagawa. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, ha? Yun. May mga plano, o may mga pinag-iisipan kayo, o may mga sitwasyon na nagkakaroon kayo ng interest, pero hindi mo rin siya nagagawa. Hindi ko alam kung napanghihinaan ka ng loob, or hindi mo lang siya magawa. Hindi ko alam kung ano yung reason mo. Kung ano yung reason mo, kaya hindi mo siya nagagawa. Kaya, may mga bagay na hindi mo mapurso kasi. And then, okay, may mga bagay na hindi mo talaga kaya mabago. Yun ang nakikita ko. Ang energy mo din is may mga time daw na hindi ko alam in what way, pwede makakaramdam ka ng mga lungkot. Or pwede rin naman na may mga goal ka o hinihiling ka o inaasam ka na gusto mo makamit pero hindi mo makamit kaya makakaramdam ka ng lungkot doon. Pwedeng nandun sa point na yun. Yan. And then also, may mga times daw na pwede makaramdam ka ng stressful, ganyan. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, pwede makakaramdam ka ng konting stress, kahit konting stress lang. Baka makakaramdam ka ng stress sa isang tao na mas bata sa'yo, ganyan. O kaya is, may mga sitwasyon na nag-fail, para may mga sitwasyon na nag-fail kasi yung situation. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang parating sa'yo.
Parating kay Cancer. Tabi kayo muna, anak. Parating sa iyo. Gumen. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo. Pwedeng lalaki man siya or babae. Pwede kasi iba dito lalaki to. Pwedeng may lalaki na medyo mapoprostrate ka sa kanya. Pwedeng makakausap mo siya o kaya may maririnig ka sa kanya kasi andito na si ear. Kung ano man yan. Basta may mga frustration. Pwede rin itong kasamahan sa trabaho. Yan. Or sa isang lalaki. Yun. Kakaroon ka ng mga frustration in life. Or siya ito sa iyo. May mga time daw, hindi ko alam kung may insomnia ka. Yan, iba sa inyo, magkakaroon ng mga nightmare, insomnia, o kaya is kulang kayo sa tulog, may mga pinagpupuyatan kayo, o late na kayo natutulog, o pagising-gising kayo sa gabi, o maaga ka nagigising, bawi na lang kayo by the next, no? Parating din sa iyo is may hinihintay ka raw eh. Merong sitwasyon na matagal mo nang hinihintay na you want to work it out. Pero makakamit mo to, sabi niya. Kung ano man daw yung hinihintay mo, is makakamit mo siya. Pero ang sabi dito, yung iba dito is need to work it out. Ibig sabihin, kailangan mo siyang aksyonan. Kasi makakamit mo talaga siya. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga union. Ganyan. Ibig sabihin, sa iba naman ay may mga completion situation. Ibig sabihin, may magtatapos, no? Yan. May mga pangarap na makakamit. Akong nakikita sa iyo. May mga fortunate outcome kasi ako nakikita. Parating din sa iyo is may mga travel situation, malayo man o malapit, may binahandon yung traveling situation na parating. Pwede rin makakaroon kayo ng pag-uusap related to a travel, or kung may travel ka na medyo madidelay, makakamit mo naman daw ito. Kung baga nahandon lang yung point of processing. Processing. Yun ang nakikita ko dito. Parating din sa iyo, may mga time daw na pwede kang sikmurain. Hindi ko alam kung sikmurain to or sasakas yung tiyan mo, LBM, kung may menstruation ka, syempre, pwedeng nahando sa point na yun. Basta may mga pananakit o paghihilab ng mga tiyan, kung ano man yan. No? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo kasi dito yung point na may mga doubt. Yun. Maaring may mga times na magkakaroon ka ng doubt in some aspect of your life. Pwede na doon din sa point na may mga situation na you don't know how to proceed. If you take it action or not, if you want to stay or you want to go. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo magkakaroon na kayo ng option sa buhay. In what way, hindi ko alam. May mga option situation or may mga sitwasyon sa iba na something preparing, parang nandun sa point na yun. Baka may mga ipiprepare ka, ganyan. May mga sitwasyon na i-expansion mo yung sitwasyon o may mga expansion situation in some aspect of your life. Pwede nandun sa point na yun. Ay, ba't nandiyan na punta? May mga malilito kayo, no? Dito may mga sitwasyon daw na malilito ka. Parang yung iba sa inyo is mapofocus ka daw sa painful ng situation. Hindi ko alam why, pero may mga painful situation kasi ako na nakikita sa iyo. You feeling trapped, you feeling stuck, or mga ganun sitwasyon. Nangati yung mata ko. Parating. Pwede may mga nakakausap ka na yun ang mararamdaman mo. Frustration. Or mga news, comments, mga ganyan, maririnig, mababasa. Parating. Ayan, dapat iwasan. Basta inyo mananakit ulo nyo, eh. Dapat iwasan mo.
Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka maging responsable sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Alam mo naman siguro na yun. And then also, iwasan mo, syempre magkaroon ka ng ng doubt sa sarili mo, ganyan. And syempre yung hindi ka mag-aksyon, iwasan mo yun, mapanghinaan ng loob. Syempre yung magkaroon ng mga pagpapaliban, yung malito, ma-staying put, or being held back ka ng nakaraan o ng sitwasyon, iwasan mo yun. Iwasan mo rin kung may mga bagay na kailangan mong itama, itama mo. Kung kailangan na aksyonan, aksyonan mo. Ganun. Iwasan mo rin syempre yung mga tao na dishonest or being dishonest kung ikaw man ito. Yung mga tao na magiging unfair sa'yo or ikaw ito, iwasan mo na lang din. And iwasan mo rin yung mga sitwasyon na, kumbaga sinasabi rin kasi dito is kailangan mo pag-isipang maigi kung magiging maganda or pangit yung magiging bunga ng sitwasyon before you take it action. Kailangan you have a clarity din sa situation, and then din yung point na iwasang maghiganti or kung ikaw man ito ha, ganyan. Iwasan na lang din yung maghiganti o pumatol o kung ano man 'yan, ganyan. Iwasan mo na lang din mga gano'ng sitwasyon 'no. 'Yan, yung mga tao na hindi pagaganda yung energy. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer in love. Pagdating sa love, iba dito family to. Okay, kung ikaw is single, so iba dito single, happy, and contented. Kumbaga nandito sa point na mas more siyang focus sa kanyang situation. Yung iba dito, yung iba, yung ibang single. Okay, kung single ka, attractive ka naman, Cancer eh. Attractive ka naman, pwedeng may tao na babalik, you know, o kaya kakilala mo na ito. Yan, may makikilala ka, either kakilala mo na talaga siya, kasama mo siya sa trabaho, or muli kayo magkikita nito. Pwedeng nandun sa point na yun. Yes, meron. Kung kayo naman is nagkahiwalay na nitong tao na ito, nagkaroon ng paghihiwalay kasi nandun na yung nandun na yung pag-move on ng isa. Pero ang nakikita ko kasi dito is nagkaroon ng attraction sa ibang tao. Ang sabi niya kasi ito, gusto niya uli ng getting together. Or gusto niya uli ng resetting pagdating sa connection na ito. Yun ang sabi niya. They want to start a new beginning in life. Ganun. Sabi niya. Isa pa daw pagkakataon. Okay, kung kayo is may third party relationship. Kung may third, kasi isa sa inyo kasi player talaga. Ano na siya, born natural. Born natural na gano'n na talaga siya, mapaglaro, no? Sa isa sa inyo. Kung may third party kayo, nasa sa'yo na to. Kumbaga nandun kasi yung point na nagkakaroon lang siguro ng pagsasaayos, nagkakaroon na ng pagre-reset pagdating sa connection, mga gano'ng sitwasyon. Pero is your choice naman. Kumbaga, baka napapaamo ka, na madali ka mapaamo, nandun sa point na yun. Pero dito sa sitwasyon, player kasi ang isa sa inyo. Pero kung titingnan ko dito, hindi ka naman mawawalan, Cancer. Hindi. Kasi attractive ka naman. Kung kayo is walang third party relationship, handun yung happiness, handun yung stability, handun yung pagpapahalaga. Kumbaga nahandun din yung point na mas matured kasi yung isa, or both of you is matured when it comes in this connection. May mga bagay, nagkakaroon ng pagbabago, but still, nahandoon naman yung contentment pagdating sa relationship, Kumbaga, handun yung patient, handun yung pagtutulungan, handun yung
action and excitement palagi, ganyan. May mga bagay, kung magkaroon man ng hindi pagkakasundo, siguro o may mga problema lang na nangyayari, nagkakaroon naman kayo ng resetting eh. Yun, nagagawa mo yung gusto mo, nagagawa niya yung gusto niya. Wala din yung give and take connection. Mahaba yung pasensya ng bawat isa, no? Ang nakikita ko sa inyo dito. Happy yung family actually. Yung, hindi pala family, family or connection. Happy. Yan, yung relationship na ito. Sa mga walang third party ha, dito. Kasi handin yung maturity. Ang need naman kasi dito is understanding and being matured talaga, no? Magkaroon palagi ng balancing situation. Ang nakita ko rin to, when come dito sa connection nito is may mga celebration happen, ano, sa iba. May mga celebration na magaganap o gagawin, parang ganun. Money, yung Cancer. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, andun ka sa point na you learn from the past. Ay, naku, muntik pang magtaob yung mesa ko. You learn from the past. Handun din yung pagiging aware mo pagdating sa money mo. Sa iba sa inyo, yung nakikita ko dito. And then also, is, nandito ka na sa point mo na unti-unti ng magiging pagkagaang ng pera mo this time. Sa nakikita ko si dito, may mga bagay o sitwasyon sa iba sa inyo na aalisin mo na, ile-let go mo na, ganyan, ikakat mo na sa buhay mo, or may mga sitwasyon na magtatapos na kasi you finding peace dito. Ang sinasabi dito, na handun na yung renewal or may mga abundance happen. Within 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing coming. Pwede rin kasi ito is sa mga bagong opportunity or mga bagong idea na naisip mo. Sa iba dito, mas magiging magaang daw yung situation mo in life pagdating sa iyong kaperahan. Or sa iba dito is you need, no? May mga bagay na kailangan mo talaga na mag-change ng decision, baguhin, basta magkaroon ka ng awareness, no, pagdating sa pera. Kung may mga bagay na talaga na kailangan ikat or kailangan mo talagang pag-isipan, maigi, gawin mo. Kasi yun yung makakatulong sa'yo. Yun, mas maging more on matatag ka talaga pagdating sa iyong, or mas maging matalino ka pagdating sa iyong kaperahan. Arigato namaste, God bless.